Usually ganun ano. Pag medyo maaga, 15th of the hour. Pero usually 20th, 30th. Ganun. So pagka kunyari 6, syempre mga tugtog pa yon. Si Robby Ann, sabi niya, napakaganda ng spooky mo kagabi. Mas maganda yung spooky mo. mas kaibig-ibig. Mas kaibig-ibig ang spooky mo. Naibigan nga ni Reds Moto. Sabi niya, sobrang nasatisfy ako sa spooky mo. Kaya inabangan ko ulit tonight. Sabi daw si Kami daw may spooky story. Totoo ba, Kami? Ba't di mo naman shinare? Eh di sana nakatulong ka sa akin. Hindi yung puro ka na lang pang-aalipusta sa buhay ko. Charot! Bastos pa niya. Sabi niya, spooky, Kami. Kulang ng S yung sayo. Nagsisipag-bastos-bastusan ka na naman. Sabihin mo na naman, tapos di mo naman kikwento yung detalye. Che. Just. Ay, nako. Sabi ni Mart, ano yan? Kuya Chico, di mo naman binabasa message ko kagabi. Pa-shoutout na lang sa live-in ko. Napauwi pa lang galing work niya. Si Lynette Laranyo. Hi Lynette, mag-ingat kayo ha. At sa lahat ng mga pauwi at nagmamaneho, dahil kailangan naman talaga mag-ingat. Pero mas lalo ka mag-ingat dahil mag-isa ka pa naman ngayon. Huwag mo ililipat ang radyo. Kasi pag nilipat mo yung radyo, baka biglang may kamay na humawak dyan sa kamay mo rin. Just lang. Just lang. Sabi dito ni Marv, Kuya Chicks, maulan ngayon. Talaga ba? Kanina ang init-init eh. Maulan ngayon. Baka mabasa ang iyong spooky. Sabi niya, pabati sa pagmumukha nila Lons Bautista, Karen Bero, and Tijan Kerolhico. Sabi niya, pautang spooky mo. Dami alam. Daming nose. Hello daw sa mga bagets, sina Calix at Athena na natatakot na daw. Tapos yung tatay, lalakasan pa yung volume. Diba? Tutrumahin mo yung bata eh. Oy, ang Utoy Stop Silog, nakikipagtakutan sa atin ngayong gabi. Magandang gabi. Sa mga kumakain dyan, good evening. Anyway. Sabi, hi Kuya Chicks, gandang gabi. No side comments muna. Wala naman akong sinaside comment ah. Di ba pag nagbabasa naman ako ng spooky stories, basa lang naman. Side comments ba ako? Pakita niyo yung pag-rolyo ng mata ko. Just. Gusto ko rin batiin ang lahat ng mga mag-isa lang ngayon sa bahay, mag-isa sa kwarto, na nagtatapang-tapangan na makinig dito ngayon. Kasi sinasabi nilang wala naman yan. Hindi naman nakakatakot. Pero habang patagal ng patagal, na ando na sa isang sulok ng kama niya, hawak-hawak yung kumot at magtatalokbong dahil natatakot na makakita na kung ano man. Eh kaso mo, pagtalokbong niyang ganon, doon niya nakita. Chas. Ano ba? Nagkikwentuhan lang naman tayo eh. Si Kois Mong Ryan, sabi niya, ang aming bamboo fruit shake na mga kasama nakikinig din at natatakot na, Kuya Chicks. Nabibilisan nga nila ang pagsipsip ng fruit shake.
Hello po sa Bamboo Beach Resort. Tsaka dyan sa, sa Bamboo Fruit Shake. Dyan sa Boracay. Sige, okay mag-alala. Sisip-sipin ko yung mga fruit juice. Sorry. Yung fruit shake pala. Okay, mag-alala. Pagdating ko dyan, makikisip-sip ako ng fruit shake nyo, ha? So, kailangan pagdating ko, dapat ilalabas nyo yung straw nyo, ha? Kailangan nyo paglabas ng straw, sakto sa bibig ko. Pag hindi sakto, from the top tayo, ha? Anyway, sabi dito, pasip-sip din kami, Kuya Ryan. Huwag ka na. Sip-sip ka pa eh. Hello daw kay Yugo. Hi Yugo. Higa daw sabi. Ba't naman papahigain mo si Yugo? Kawawa naman. Itayo mo din. Sige, ako na lang. 6:37. So again, welcome po sa mga naandyan sa FB Live. Follow, like at share. So simulan na natin. Simulan na natin ng makarami tayo, ha? Habang si Robbie's Diaries wet na daw sa paghihintay sa spooky. Wet na daw sa pawis. Matapang ka ba, Robbie? Nagtatapang-tapangan ka lang. Anyway, so guys, sit back, relax, and enjoy the show. Dahil eto na ang ating spooky story number 1. Spooky. Ang ating first story ay pinadala ni Chard. At sabi ni Chard, "Hi Kuya Chicks at sa mga listeners ng programa mo. Isang spooking gabi sa inyong lahat. Itago muna lang ako sa pangalang Chard. Hawig daw kasi ng mata ko yung artistang may ganyang nickname. May ganyang nickname din, kaya yan na lang. Itong ibabahagi ko sa iyo, recently lang nangyari. October 17, 2023 to be exact. Uy, kailan to? Last week, last Tuesday. Mga around 8:30 p.m. gabi. Magkatawagan kami ng pinakamamahal ko sa Messenger na itago na lang natin sa pangalang Imogen. Ganun ba yan? Tama ba yung kakapronounce? Kwentuhan lang tulad ng ginagawa namin gabi-gabi. Kumatok si mama noon sa kwarto ko at nagpaalam na pupunta raw siya sa bahay ng lola ko. Kaya nakisuyo na ilak ko daw yung pinto. Siyempre, bilang masunuring pogi ay nilak ko naman agad. Spooky. Yun na. Okay na. Okay na ba? Natakot ba kayo? Just. Di ba pala? Eto na nga. Pagbalik ko sa kwarto, nagsimula na ulit kaming magkwentuhan ni Imogen hanggang sa madaanan niya yung isang Facebook post about sa mga lutang moments sa jeep. Tawa kami ng tawa kasi talaga namang nakakatawa. Siguro may mga ganung moments din kayo. Isang halimbawa doon ay yung girl na may nakasakayan na mag-iina. Abutan na raw ng bayad noon. Tapos pinapakain ng nanay yung katabi niyang isa sa mga anak habang kandong din ito yung mas bata. Yung girl na nag-comment ay nagtaka kasi ang inaabot daw nung nanay ay yung tinapay. Kahit nag-aalangan siya, inabot na lang din niya daw yung tinapay sa driver.
Tapos nagulat yung driver bakit tinapay ang binigay, sabay tingin sa kanya ng may pagtataka. Pagtingin daw ulit ni ate doon sa nanay, may barya palang nakaipit sa kamay na may hawak ng tinapay. So ayun, hiyang-hiya si ate at gusto na lang daw papakanta ng kunin at tanggapin. Basta yun, nakakatawa. Napapahagalpak pa nga kami napapahagalpak pa nga kami sa tawa ni Imogen. Marami pang ibang nakakatawang comments doon. Tapos, sa kalagitnaan ng pagtawa namin ng malakas, bigla akong may narinig na nakitawa sa amin. Yung tawa is hindi nanggaling sa kabilang linya. Rinig na rinig ko talaga. Nanggagaling yon sa dining area. Pero Pexman, walang tao doon. Ako lang mag-isa kasi nga si mama ay pumunta ng bahay ng lola ko. Yung kapatid ko naman, nasa trabaho. At saka imposible na siya yun kasi babae yung narinig kong tumawa. Bigla akong natahimik at natigil yung pagtawa. Si Imogen tuloy-tuloy lang kasi di pala niya narinig. Describe ko lang yung pwesto ko nung nangyari yun. Nakaupo ako sa sofa bed. Nasa kanan ko yung bintana, sa kaliwang side naman ay ang pinto. So kung may tatawa galing sa labas, dapat sa right side ko maririnig kasi nandun yung bintana. Pero sa left side siya nanggaling at sarado yung pinto. Nagtaasan talaga balahibo ko noon sa buong katawan. As in para akong nilamig dahil sa kilabot. Hindi ako bago sa mga paranormal experience pero masasabi kong ito yung pinaka nakakatakot so far. Kasi ngayon ko lang narinig na may tumawa tapos hindi pa nakikita. After a few minutes, sinabi ko kay Imogen yung nangyari at nagtaka rin siya kasi wala naman siyang narinig na tumawa. Tahimik nga raw yung paligid habang nag-uusap kami. Bukod sa boses ko, wala na raw siyang ibang naririnig. So ayun, lalo akong nangilabot. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Chicks. Salamat sa pagbasa. God bless you more. And more power. So ayan na yung more power, guys. Hindi ko dinagdag to, ha. Kusa lang yung nilagay yan. More power sa programa mo. Shot tayo pag nagawi ka ulit sa ugbo. Sabi ni Chart. Ooh. Spooky. Spooky. Well. Sabi ni Jeff, si Not lumalabas sa screen ng TV nyo. Ayan ba si Not? Sabi ni Christine, ayaw ko na, Kuya Chicks. Ako lang dito eh. Sa YouTube ko na lang pakikinggan to. Bye. Why naman like that? Kailangan matapang ka. Ito naman. 6:45. Sabi ni Ems, ang tumawa pala ay yung nanay na nag-abot ng tinapay. Baka nga siya nga talaga. Hindi natin masyadong sure. Well, una pa lang yan. Marami pa tayong babasahin maya-maya lang when we return. So, kayo naman dyan, mag-relax lang. Kung kayo'y pabiyahe, pauwi or papunta sa kung saan, mag-ingat, ha? Sa mga nagmamaneho, eyes on the road. Huwag nang kung
kung saan tumitingin dahil baka may makita pang kung ano man. Ito po ang second day or second night ng 3-day special ng DMC. The Spooky Edition. Ituloy-tuloy natin ang takutan maya-maya ng konti. In the meantime, here's Jimmy Bondoc sa kanyang awiting I Believe. My name is Kuya Chico. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo